Napansin mo rin ba? Bakit nga ba may buwan kahit umaga? Bakit may high tide at may low tide? Bakit walang snow sa Pilipinas? Bakit may panahong umiinit at mas lumalamig ang klima? Bakit may mga bansang hindi nasusulyapan ng araw sa umaga? At bakit hindi nagbabanggaan ang mga planeta? Yan ang ating aalamin sa videong ito. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman pwedeng pakilike muna itong video. Alam mo ba na maaaring lumutang ang mga bagay sa mundo kung mas lalapit pa ang buwan sa planetang ito? Ito ang itsura ng pag-ikot ng mga planeta sa ating solar system, kung saan habang ang Earth ay umiikot sa araw, ay sumusunod naman dito ang buwan na umiikot naman sa palibot ng Earth. Kung saan ang isang buong pag-ikot ng buwan sa orbit nito sa Earth ay inaabot ng 27 araw, habang ang Earth naman ay inaabot lamang ng 24 oras para sa isang buong pag-ikot nito sa kanyang axis. Kaya't kahit hindi pa nakakaisang buong ikot ang buwan sa orbit ng Earth nito, ay mas madalas itong nakikita sa Earth dahil sa mas mabilis na pag-ikot nito. Gayunpaman ay hindi ito umiikot sa isang perpektong lebel na guhit gaya ng nasa clip na ito, dahil kung minsan ang pag-ikot ng Earth sa araw ay mas malayo o mas malapit dito, at kung minsan ay mas mababa o mas mataas, at ganoon din ang buwan na umiikot sa Earth na kung minsan ay mas malayo o mas malapit, at kung minsan ay mas mababa o mas mataas. Kaya naman kapag ang posisyon ng Earth ay nasa pagitan ng araw at ng buwan at nasa mataas na posisyon ng buwan, ay tinatawag itong full moon, dahil mas kitang-kita ang liwanag ng buwan sa Earth habang nakatalikod dito sa araw. Subalit kung mas mababa naman ang buwan sa posisyong ito, ay nagaganap ang tinatawag na lunar eclipse dahil natatakpan ng Earth ang sinag ng araw. At kapag ang posisyon naman ng buwan ay nasa pagitan ng Earth at ng araw, ay kadalasan naman itong tinatawag na new moon, kung saan hindi mo makikita ang buwan sa umaga dahil nakatalikod dito sa araw. At kapag mas malapit naman ang buwan sa Earth at eksaktong tumapat sa sinag ng araw, ay dito naman makikita ang tinatawag na solar eclipse dahil natatakpan ng buwan ang sikat ng araw. At kapag ang buwan ay mas malapit sa Earth, ay nagkakaroon naman ng high tide sa mga lugar kung saan ito nakatapat, dahil ang buwan ay may sariling gravitational force na nakaapekto sa malaking bahagi ng tubig sa karagatan. Ibig sabihin ay parang hinihila nito ang malaking bahagi ng tubig, kung kaya't tumataas ang level ng tubig sa mga rehiyon na nakatapat malapit sa buwan. Kaya't kung mas lalapit pa ang buwan sa mundo, ay maaaring lumutang ang magagaan na bagay sa ating mundo. Gayunpaman ang bawat planeta sa ating solar system ay may kanya-kanyang gravitational force na nagpapanatili sa distansya ng bawat isa, kung kaya't hindi tuluyang nagbabanggaan ang mga planeta. Halimbawa na lamang ang Neptune at ang Uranus, kung saan bagamat mas maliit ng bahagya ang Neptune, ay mas mabigat naman ito kaysa sa Uranus dahil mas maraming mabibigat na elements ang nasa Neptune, habang mas marami namang gas elements ang Uranus, kaya't mas malakas ang gravitational pull ng Neptune. Subalit hindi nito tuluyang nahihila ang Uranus dahil may mas malalaking planeta pa sa unahan nito, gaya ng Saturn. At dahil dito ay may malakas din itong gravitational pull na tila ay humihila din sa Uranus, kung kaya't nananatili ito sa pagitan ng dalawang planeta. At kahit halos 6 na beses mas malakas ang gravitational pull ng Saturn kaysa sa Neptune, ay mas malayo naman ito sa Uranus, kung kaya't nababalanse nito ang gravitational force sa pagitan ng bawat planeta. Kaya't sa bawat pag-ikot nila, kung minsan ay mas malayo sila at kung minsan ay mas malapit ng bahagya sa isa't isa. Ito ang mga dahilan sa bawat planeta, kaya't nananatili itong paikot-ikot sa ating solar system na nakaapekto sa pagbabago ng klima at temperatura sa Earth. At alam mo ba na ang lahat ng bagay sa Earth ay umiikot ng napakabilis, lalo na sa bahagi ng Ecuador, dahil kung lilibutin mo ang mundo sa loob ng isang araw, ay kakailanganin mo ng sasakyang may bilis na 1,670 kilometers per hour. Mas mabilis pa ito ng 4 na beses kaysa sa mga bullet trains. Gayunpaman kahit ganito kabilis ang pag-ikot ng mundo, ay hindi natin ito nararamdaman dahil kasabay tayo sa pag-ikot nito, at ang lahat ng bagay sa ating mundo at kahit pa ang mga satellites sa ating kalawakan ay kasabay sa pag-ikot ng Earth.
kung kaya't kapag nasa station keeping mode ang isang satellite ay tila hindi gumagalaw ang Earth at kapag nasa maneuvering mode naman ang satellite ay tila gumagalaw naman ang Earth. Habang ang buwan naman dahil sa laki nito ay mayroon din itong sariling gravitational force na nakaaapekto sa Earth. Kaya naman mas mabagal ang pag-ikot nito kaysa sa Earth. Kaya't nakikita natin itong gumagalaw at nakikita natin ito sa gabi o umaga. At kung pag-uusapan naman natin kung bakit mas malamig ang mga bansa sa Northern at Southern Hemisphere sa mapa, ay dahil nandirito ang axis ng ating mundo. At dahil nga nagbabago din ang posisyon natin habang umiikot sa araw, ay may mga pagkakataong hindi ito natatamaan ng araw. Kaya naman ang ilan sa mga bansang ito kung minsan ay hindi nakararanas ng matagal na gabi o araw. At kapag matagal walang araw, ay mas tumitindi ang temperatura ng lamig. Kung kaya't mabilis magyelo ang mga ilog at ilang bahagi ng karagatan sa rehiyong ito, samantala mga bansang malapit naman sa Ecuador ay permis na nasisikatan ng araw. Kung kaya't hindi tayo nakararanas ng snow o sobrang lamig na panahon gaya ng sa Northern at Southern Hemisphere. Gayunpaman, kahit na hindi kasing lamig ng Northern at Southern Hemisphere ang Pilipinas, ay may mga pagkakataon pa rin na nakararanas ang bansa ng hailstorm o pag-ulan ng mga tipak ng yelo, kung saan ito ay dulot rin ng matinding init sa Pilipinas dahil kapag mas matindi ang init ay mas maraming tubig ang nag-e-evaporate na napupunta sa mga ulap at kapag naipon ito ng husto at nagsama-sama bilang makakapal na mga ulap kasabay ng malalakas na mainit na hangin at lamig ng temperatura sa taas ng mga ulap ay mabilis itong nagyeyelo na bumabagsak sa lupa. At ang matataas na kabundukan ay kadalasang may malalamig na temperatura, kaya't kahit regular tayong tinatamaan ng sikat ng araw ay nakararanas pa rin tayo ng malalamig na panahon. Subalit hindi kasing lamig ng mga nasa Northern at Southern Hemisphere. Isama mo pa ang mga hanging nagmumula sa mga malalamig na lugar na ito na tinatawag na hanging habagat at hanging amihan. At dahil sa interaksyon ng mga hanging ito sa mainit na temperatura, ay madalas ang pagkakaroon ng mga bagyo sa rehiyong ito dahil ang pagsasalpukan ng malamig at mainit na hangin ay nagdudulot ng thunderstorm na siyang nagiging dahilan ng pagsasama-sama ng mga ulap at matinding pag-ulan. Ito ang mga pinomenang nagaganap sa loob at labas ng ating mundo. At kung may iba pa kayong katanungan patungkol sa topic na ito, ay ilagay mo lang iyan sa comment section nitong video at iyan ay aking babasahin at iipunin at susubukan nating bigyan ng kasagutan sa mga susunod pa nating video.